Good evening everyone. Ako pala yung unang magre-report ng Chapter 8, Differential Opportunity Theory. What is differential opportunity theory? Suggests that one's socioeconomic environment serves to predetermine their likelihood of achieving financial success through legitimate or illegitimate. So, pag number na itong differential opportunity theory is, di karon do nakapalob to legitimate and illegitimate. So, pag hinamba na ito nga legitimate is, do yun do legal. Legal nga pamamaagi sa batas. Pag hinambay man na ito nga illegitimate is, do yun do illegal nga ginaobrat isa lang katao or paglabag sa aton nga batas. So, do yun do differential opportunity theory. So, sa pangalawang talata is developed by Richard Cloward and Lloyd Olin in their book Delinquency in Opportunity. They attempt to link anomy or strength theory to the Chicago School of Criminology's traditions of cultural transmissions theory and differential associations theory. So, si Richard Clowan and si Lloyd Olin is nag-develop it book nga Delinquency in Opportunity. So, pag hinamba natin nga delinquency, do yun do mga ginaobra it example karon is paggawa ng masama or kalokohan, do kadalasan karon na involve is do mga kabataan kung alin-alin lang man naroon nga ginaobra nga mga illegal, do yun do delinquency. Pag hinamba natong opportunity is pagkakataon mo or chance mo kung paano mo to gagawin na sa pamaagi ng tama or sa legal or illegal. Hindi yun do ginamba nga delinquency in opportunity. Sa pangatlo nga talata is Cloward and Olin's theory is the concept of differential opportunity. Theory states that people in all strata of society share the same success goals, but those in the lower class have limited means of achieving them. Ni Karmata is, ang lahat ng tao ay may mating matagumpay, pero ang mga mahirap ay may limitadong latihimo para upang makamit ito. So, kung mahirap ka man maabo ka pa nga maagyan, bago mo maabot do imo nga mga pangarap nga gusto nimong abutin sa imo man nga kabuhi. So, sa number 4 nga talata, people who concluded that there is little hope for advancements by legitimate means may join with like-minded persons to form an organized criminal group. So, di karmata is dahil sa kawalan ng pag-asa na umasinso sa illegal na paraan, maaring sumali ang mga tao sa mga grupo ng kriminal. So, di karon yun do mga ibang nga tao ay gaobragon sa dait mga masasama or mga illegal nga ginaobranan So, do yun do meaning karon. So, may apat kita nga elements of differential opportunity theory. So, rule number 1. So, sa number 1 naran is, an individual occupies position in both legitimate opportunity structures. So, do isip sabihin karon isang tao na nasa sangkot sa parehong legal or tinatanggap ng lipunan at illegal laban sa batas na paraan upang masenso or makamit ang tagumpay. So, sa number 2, relative availability of illegitimate opportunities affects the resolutions of an individual's adjustments problems. So, isip sabihin kan is, kapag may access ang tao sa mga bawal na paraan, mas malaki ang tsansa na niyang gamitin ito para ayusin ang kanyang problema. Sa number 3, faced with limitations on legitimate avenues of access
to goals and unable to revise his or her aspirations downward, he or she experiences intense frustrations resulting in the explorations of non-conformist alternatives. So, karmata is kapag hirap siyang makamit ang gusto niya sa tamang paraan at ayaw niya sa kung ano lang ang kanyang narating, ay nakakaramdam siya ng matinding inis or pagkabigo, kaya naganap siya ng ibang paraan na labag sa nakasanayan or hindi katanggap-tanggap sa lipunan. So, tatlo nga elements of differential opportunity theory. The next mata is Clarence Scruggs systematically organized Cloward and Ollins theory in nagtaoy mo karon it of at nga postulates. So, number 1, middle class goals, especially economic goals, are widespread. So, isasabihin karon is maraming tao sa gitnang uri or yung mga taong medyo nakakaangat ang may malaking pangarap na matagumpay sa buhay. So, number 2, every organized community provides legitimate opportunities for attaining these goals. So, meaning karon is sa bawat komunidad may mga tamang paraan or oportunidad para sa mga taong gustong makamit ang mga pangarap sa buhay. So, number 3, access to legitimate means varies from class to class. Current is, hindi lahat ng tao ay may pantay-pantay na pagkakataon or paraan upang makamit ang kanilang mga layunin. Depende ito sa kanilang kalagayan sa buhay or sa klase sa lipunan. Number 4, within a given community, illegitimate opportunities may or may not be available. So, sa number 4 na isang komunidad may mga gawain na pinagbabawal ngunit ito ay isinasagawa para sa mas madaling paraan para makapera or ngunit mayroon din naman sa ibang komunidad na malinis at nasa maayos na pamumuhay. So, the meaning 8 for postulates. Next, but Scruggs criticize the theory of Cloward and Ollin. So, may daywa nga 2 counts. Number 1 is, the theory fails to explain why a young person who belongs to the lower class does not become involved in the activities of delinquent street gangs. So, alimbawa karon is, may mga kabataan nagtatrabaho ng part-time habang nag-aaral para matustusan ang kanilang pangangailangan at pangarap. Sa number 2, who will use illegitimate means to achieve goals? Scruggs has answered the second questions himself. So, sa number 2 matanaron is, sino ang gumamit ng illegal na paraan? Hindi rin malinaw sa teorya kung sino ang mga taong mas malamang na gagamit ng illegal na paraan para makamit ang kanilang mga layunin. Hindi lahat ng tao may limitadong legal na oportunidad ay may lumalagpas sa batas. Next is, Scruggs says that 3 types of persons are susceptible to including and deviant behavior or joining delinquent street gangs. Number 1, those who blame the system for their failures or adjustment problems. So, halimbawa karon is, isang kabataan palaging nabibigo sa pagkuha ng trabaho dahil sa kakulangan ng edukasyon, ay mas maaring sisihin ang gobyerno or ang lipunan sa kanyang sitwasyon at maghanap ng alternatibong paraan kahit illegal pa ito. Number 2, those who think they possess the official criteria but not the pragmatic criteria. So, halimbawa karnis, isang taong may degree pero walang karanasan sa trabaho ay may maaring mahirap humanap ng disenteng trabaho or maghanap ng ibang paraan
para kumita. Number 3, those who are from conventional norms or a legitimate system. So, halimbawa kani, isang kabataang lumaki sa isang kapaligiran na puno ng krimen ay maaring hindi na makita ang mali sa paggawa ng illegal na ginagawa. So, doon malaro ang report. So, kunta maintindihan ninyo at salamat po.